Magandang araw po mga Lods at welcome back po dito sa channel natin. So dito po sa harapan makikita nyo, ito po ay isang plug-in swing type. Tapos ito naman po ang tinatawag na universal adapter with switch. Tapos sa likod, tatanggalin natin para makita nyo mga Lods kung ano ito. Yan. Naka surface type lang na outlet to mga Lods. Purgang type, surface type. So ang pag-uusapan natin dito mga Lods ay ito po mga Lods, ang tinatawag na universal adapter with switch. So gaano ba ka-importante at gaano ba nakakatulong ito pag gagamitin natin ito sa bahay? So itong ipinakita ko muna po sa inyo mga Lods, mamaya po i-install natin ito. Kasi ang universal adapter natin ay marami pong pwedeng gawin. Pero ang main purpose natin mga Lods, dito muna tayo mga Lods. Ano ba ang kayang gawin sa isang universal adapter? Bakit tinatawag siyang universal adapter? Ang maganda po dito sa adapter natin mga Lods ay mayroon siyang switch. Yung iba wala pong switching na inilagay, pero ito mayroon. So ang klase po na ginagamit natin ay isang Omni brand. Tapos naka-rated po siya sa 10 ampere to 50 volts. Tapos dito po ang switch on na isi-switch on mo kapag ilalagay mo ang isang plug-in mo dito. Tapos ito yung sa likod, sa harapan. Bago tayo pumunta sa sinasabi kong nakakatipid ng kuryente sa bahay natin sa mga appliances. Ang una po natin ipapakita po sa mga kaludi natin dito ay ito po mga Lods, ang tinatawag natin na plug-in na prong type na mayroong ground na nakalagay dito. Kasi kung gagamit ka lang ng ordinary na ganitong surface type outlet, siyempre hindi mo ito basta masaksak kasi mayroon siyang ground na nakalagay dito na prong. Pero dahil po mayroon tayong adapter na ganito, pwede mong gamitin mga Lods. So tingnan mo kung paano sa isaksak mo lang kasi mayroon din siyang lalagyan para sa ground. Yan. Tapos i-plug in natin mga Lods, siyempre sa outlet. Yan. Plug in. So, wala tayong gagawin. Isi-switch mo ito. Yan. Ang maganda po dito sa switching natin, may indicator light po ito. Makita ba? May indicator light. Ibig sabihin, kapag umilaw po itong switching natin, naka-on po ang isang universal adapter. Tapos, siyempre, magiging live na po ito kasi naka-switch on po. Ngayon, gagawin natin, kukunan natin ng voltahe. Kasi naka-220 volts po ito. Tapos naka-switch on tayo. So ibig sabihin may 220 dito. So gagamit tayo ng multi-tester natin. So ang multi-tester mas maganda kung naka-digital. So ito po. So wala tayong gagawin. Makikita ba naka-light indicator, switch, naka-switch on. So switch on. Kukunan natin ng voltahe. Kung tama bang mayroong voltaheng nakapasok dito mga Lods. Yan. O yan, makikita. Naka 247 o 48 volts. Tapos, kapag switch off natin ito, nawawala. So, yan po. Yung una na design, tanggalin na natin. So, paano kung ganito? So, ang adapter po, tingnan nyo dito, naka horizontal po ito. Itong isa naman, naka vertical. So, tingnan nyo magkaiba. Mostly, ginagamit po ito sa mga aircon na ganito. So, ang universal adapter natin ay pwede natin gamitin. Wala ko tayong gagawin mga Lods. So, isasaksak lang natin dito. Yan. Tapos, switch on natin. So, nag-indicator light. Yan. So, ayan po mga Lods. Meron siyang 249 to 50 volts. Tapos, kapag switch off natin, anong mangyayari? Off natin. O, yan. Naka-off. Tapos, switch on natin. So, yan. Pinakita ko lang dito mga Lods na nag-activate po kahit anong klaseng adapter na isasaksak natin. So, off muna natin. Okay. So, okay po. Nag-function po siya. So, next natin, anong klaseng adapter na naman ang ilalagay natin? Ganitong klase na naman po mga Lods. Nakasircle po ang type sa isang pag-charge po sa cellphone. So, wala tayong gagawin. Isasaksak natin ito kung pwede ba. Yan. Tapos, yung needle dito po. So, pag switch on natin dyan, yan.
pwede na natin i-charge yung cellphone. So, isaksak natin, tapos naka-on na yan. So, ilagay natin ito. So, yan. So, yan po, nag-charge po, 94% na po ang cellphone. Tapos, kapag switch off natin ito, anong mangyari? So, yan, na-off. O, yan, wala. Tapos, switch on natin muli. So, yan po, pinaka-basic lang sa universal adapter na ginamit natin na meron tayong switching. So, yan, makikita, nag-charge. So, ang next natin ngayon mga lods ay saan ba mas effective gamitin ito sa bahay natin? So, saan nakalukit ito na pinaka-importante pong gamitin at nakakatipid po sa kuryente? So, ipapakita ko po sa inyo kung saan natin ito ilalagay ngayon. So, mga lods, ito na po ang ibig kong sabihin, ang TV natin mga lods. Kadalasan po sa TV natin, palagi pong naka-plug in po sa outlet ang mga TV natin, lalo na sa mga flat screen na ganito. So, ang gagawin natin mga lods, hindi pa nakakaalam kung ano ba ang nangyari kapag palagi mong ipa-plug in ang isang TV flat screen mo sa outlet na hindi mo tinatanggal. So, dito po, mas effective pong gamitin dito ngayon ang sinasabi natin na universal adapter with switch. Kukunin natin ang outlet dyan, tapos lalagyan natin ng plug-in power watt meter. So, ang gagawin natin, meron po tayong plug-in na power watt meter. So, although kahit naka 3-prong ang plug-in niya, so no problem. Kasi meron naman tayong tinatawag na ito universal adapter na may switching. So, ang gagawin natin, ipa-plug in lang natin siya dito mga lods. O yan, pwede sa universal. Tapos, ang gagawin natin, simpre, i-switch on natin ito. Kasi may switching tayo. So, switch on natin ito. Tapos, ipa-plug in natin sa outlet. Kasi gusto nating malaman kung nagkukonsumo ba ang isang flat screen habang sinasaksak po dyan sa outlet. So, gagawin natin, kukunin po natin ito. Yan. So, ang gagawin natin dito mga lods, ililipat natin dito sa plug-in watt meter natin para mabasa. So, tatanggalin natin itong sa TV. Yan. Tapos, isaksak natin siya dito sa plug watt meter. So, naka 0 watts po yan, mga lods. Yan. Tapos, iswitch on natin itong universal adapter natin. So, isaksak ko lang siya dito, mga lods. So, ayan. So, magkano ba? So, ayan po, makita nyo, mga lods. Habang nakasaksak po ang outlet natin sa bahay, sa flat screen, nagkukonsumo po siya ng 15.3 watts. Ayan, makikita ba? So, ayan mga lods. Tapos, ang gamit natin is itong adapter na may switching po. So, makikita naman, 15.2 watts. Ayan po, hindi pa ginagamit ang flat screen, pero nagkukonsumo na siya ng 15 watts. So, how much more kung naka 24 hours na naka-plug in ito habang isang buwan? Kaya mga lods, dagdag konsumo po yan mga lods. Makikita naman 15.3 watts. Kahit hindi naka-on ang flat screen at naka-plug lang dito. Pero dahil ang gamit mo ngayon dito, yung sinasabi natin na meron tayong universal adapter na may switch, pwede nating i-switch off. So i-switch off natin. Anong mangyayari kapag switch off natin to? So yan mga lods. 0 watts na po mga lods. Kapag naka-off na po. So, ibig sabihin, kahit hindi mo na tatanggalin itong flat cord natin sa TV. So, isa pa. I-switch on natin muli itong universal adapter. So, tingnan nyo dito. Yan po, 14.9 o almost 15. So, yan po mga lods. Isipin nyo. May konsumo. So, para makita nyo, isi-switch on natin itong TV. Para makita nyo mga lods. So, ito, nakuha ko na yung control sa TV. At saka yung plug-in natin nasa 15.1. Yan, makita naman. So, i-switch on natin itong TV natin. Yan, switch on. So, ayan. So, magkano bang konsumo sa isang flat screen na 42 inches? So, yan lods, makita mo, nasa
86, 80 watts. O yan. Yan po ang konsumo sa flat screen na TV. O yan. So medyo bababa na siya. Nasa mataas baba, 40-50. Tapos para makita nyo na ito talaga ang cord sa TV, tatanggalin natin ito mga lods para makita nyo. Yan, nagkukonsumo ang TV natin. So tatanggalin ko yung plug para makita na ito yung plug sa TV. O yan. O yan mga lods. So yan po. Ito po ang ibig kong sabihin. Ang universal adapter mga lods. Napaka-importanting gamitin mga lods. Kasi nakakatulong po sa babayaran natin sa kuryente, nakakatipid. Kung isasaksak mo dito, tapos i-switch off mo na lang. Yan. So, ang gagawin natin, next tayo mga lods, yung sinasabi ko, saan ba natin i-install yung 4 na universal adapter natin doon sa 4-gang surface type na outlet. So, mga lods, ang next po natin, makikita nyo po dito, naka 1, 2, 3, 4. So, meron po tayong 4 na piso net po dito mga lods. Tapos dito makikita nyo po yung 4-gang na surface type na outlet natin at saka yung breaker. So, dito po, dito natin nilagay yung 4 na universal adapter na meron tayong 4-gang na outlet. So, dito, ano ba yung maitutulong dito sa universal na adapter natin dito mga lods? So, medyo palapit na lang natin yung camera para makita nyo po na anong advantage kapag lalagyan natin ito ng universal adapter po dito sa 4-gang outlet natin. So ito na po mga lods, yung outlet sa 4 na piso net natin na nakasaksak po dyan sa outlet natin. So, ipapakita ko muli po sa inyo yung ibig kong sabihin na i-install natin dito mga lods. So, ito po mga lods, dito ko ilalagay at tatanggalin natin itong 4. Papalitan natin ng yung universal adapter with switch po ang gagawin natin. Tapos ito yung main breaker. So, bakit papalitan natin ang ganitong sistema na ganitong klase na outlet? So, ipapakita ko po sa inyo na katulad rin po ito sa TV. Na kahit walang naglalaro, kapag naka-on po ang breaker dyan, kahit nakaupo dito ang mga pisonit natin, nagkukonsumo po ito ng maliit na wattage. So, ibig sabihin doon, may isang maglalaro, nakapangsyon itong 3. Kaya para makatipid tayo sa kuryente, kailangan mag-discarte tayo mga lods sa universal adapter natin. So, para makita po mga lods, isi-switch on natin ang breaker natin dito. Yan. So, dito po, wala pong naglalaro. Pero ipakita natin, gagamitan natin ng plug-in power watt meter itong naka-plug-in dito. Kung meron ba siyang konsumo sa kuryente habang hindi naman ginagamit. So ito po mga lods, balik tayo dito sa plug-in watt meter natin. Tapos gumagamit tayo ng ibang adapter para mas maganya natin paglagay diyan sa outlet. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung isa na pisonit. Tapos walang naglalaro pero kapag naka-switch on itong breaker, so titingnan natin. So ang gagawin natin, tatanggalin natin itong isa at saka ilipat natin dito sa power watt meter natin. Yan. Tapos isaksak natin. So yan. So makikita ba? Nakakonsume po ang pisonet natin sa 3.7 watts o 3.8. Pero ito, depende po mga lods. Kasi sa iba nakakuha ko ng 5 watts. Dito sa kabila natin na computer sa pisonet, meron po siyang 3.8 watts na kinukonsumo. Kaya kapag hinayaan natin ng ganito po mga lods, simple, dagdag konsumo yun sa kuryente natin. Kaya para maiwasan po natin ang ganitong sistema na isa lang ang naglalaro, tapos nakasaksak po yung 3 computer natin, so dagdag konsumo yun. So ang gagawin natin, diskarte tayo. So tatanggalin natin. So ang mangyari po dito sa, switch off muna natin. So ang mangyari po dito ngayon sa outlet dito mga lods, yung sinasabi ko na papalitan natin ng ganito po mga lods para maka-centralize, tingnan po ang circuit board sa outlet natin dito. So gagawin natin, tatanggalin natin ito at ito na po ang gagamitin natin.
Next natin, bubuksan natin yung breaker natin, tapos tatanggalin natin yung terminal dito sa outlet. Tanggal. Yan. Yan. So, tanggalin natin itong outlet. Okay, yan po. Tanggal na po, mga lods. So, yan po, mga lods. Tapos, tatanggalan natin yung dalawang screw. Bubuksan natin. Yan. So, ang gagawin natin dito, i-screw na natin sa dito po, mga lods. So, screw tayo. Okay. So, nalagay na natin. Lagyan natin ng wire. Ito natin. So, yan po, mga lods. Nagpit na natin. Nalagyan na natin ng wire. So, lalagyan natin ng takip. Okay. Breaker na tayo, mga lods. Dito na natin ilagay itong wire. Tapos, hihigpitan na natin. So, ayan po, mga lods. Lalagay na natin. So, next natin, tester tayo. Baka may short circuit. Gamit tayo ng multi-testing natin. So, dapat hindi po siya mag-alarm kapag nag-testing tayo. Yan. Kapag naka-alarm, short circuit po, mga lods. So, dapat hindi siya mag-alarm. Double check. O, ayan po, mga lods. So, walang alarm. So, ibig sabihin, walang short circuit po, mga lods. Okay. So, ang next na natin, lagyan natin ng takip. Okay. So, next natin yung universal adapter. Ilalagay na natin. Dahil apat po ang piso unit na ginamit natin, kaya apat rin na universal adapter po ang ilalagay natin. So, dito tayo maglalagay. So, nakaganon lang ang posisyon para mas madaling isaksak po dito. Pabor. Yan. Saka itong isa. Saka yung isa. So, yan po, mga lods. Lalagay na natin. Pero yung adapter, sa plug-in natin, papalitan natin itong klase na, ito pakita ko sa inyo, na naka-Omni ang brand. Ayan, Omni pa rin. Tapos swing type na plug-in po ito, mga lods. So pwedeng balaktutin kung gusto mong balaktutin. Compare po dito sa isa na ginamit natin na Omni brand, pero hindi po balaktot, naka-straight lang po ito. Pas maganda po ganito kasi pwede nating i-down ng paganon. So, papalitan natin po ang mga plug-in natin sa peso ng mga ganito. So, medyo ibaba ko itong camera natin. Yan. So, papalitan natin mga lods, yung luma. Kasi ito mga luma natin na plug-in. Papalitan natin ng ganito. So, uunahin natin kung paano ba ilagay itong plug-in. Ang ganitong plug-in po na swing type po mga lods, maganda pong paglagyan ng wire. Napakadali. So, pakita ko po nyo sa inyo dito sa loob kung paano ba ilalagyan ang plug-in swing type na ganitong plug. So ito po, nabuksan na natin yung screw. Yan, pagkita mo na natin. Yan, napakaganda po, madaling ilagay. Kasi may butas na po sa ilalim at isasaksak mo lang yung wire. Tapos meron pa siyang lock dito para hindi mahibla yung gagamitin mo ito sa extension outlet natin, mga lods. So ito maganda, mas madali. Isaksak lang natin sa loob ang wire. So ayan po, nabuksan na natin. Tapos paano ba paglalagay sa ganitong swing type na plug-in natin? So, napakadali mga lods, may butas dalawa dyan. Isaksak lang natin. So, unahin natin itong isa. Yan. Yan. Tapos, screw. Lag-screw tayo. So, yan. Pag nahigpit na yung isa sa kabila na naman po mga lods. Yan. Dito sa isa na naman. Yan. Okay. O, yan. Tapos, screw. O, napakadali mga lods. Screw tayo. Tapos, lagyan natin ng takip. So, ang takip natin, so, mayroon pang protection. Kung gusto natin lagyan, ilagay natin yung parang stopper niya. So, dito nakalagay yung stopper. Tapos, takpan na natin. So, ang takip, dito po takip. Ganun lang ang pagtatakip. So, yan po. Finish na po ang product. Tapos, napakadali na lang ilagay. So, isaksak natin dito at saka ibin natin. Ganyan, manood. So, next natin yung iba naman. So, ito na po mga lods, napalitan na natin ng bagong plug na swing type. So, isasaksak na natin para makumpleto. Yan. Tapos, ibig natin ganyan. Yung isa. At itong isa. Ayan po mga lods. So, para rin nakacentralize po ito mga lods. Kung ano yung gusto natin i-switch on at gumamit sa computer, yun lang po ang isi-switch on natin dito sa universal adapter natin. So, lalagyan natin ng marking para hindi pa tayo malito dito sa switch on natin, sa piso unit natin mga lods. So, lalagyan na lang natin ito ng number 9, number 6. So, ayan po.
So, ibig sabihin po mga lods, kung ano po yung number na gustong may maglalaro, yun lang po ang isi-switch on mo. So, kung hindi walang maglalaro, so naka-opo ang mga universal adapter natin. So, susubukan natin siyang i-switch on diyan, tapos on tayo dito. Oh, yan po mga lods. Pwede na. So, katulad nito, walang naglalaro. Kahit naka-switch on ang breaker natin, pwede natin siyang i-switch off dito mga lods. At kung ano lang ang pwedeng maglalaro, yun lang ang isi-switch on natin. So, susubukan natin dito mga lods. So, ayan po mga lods. Tapos na po ang pag-wiring natin sa universal adapter natin. Tapos, susubukan natin pagganahin. So, ang gana lang, susubukan natin. Ito, number 7. So, wala tayong gagawin doon sa number 7. I-switch on lang natin ang number 7 dito mga lods. So, switch on pa 7. Yan. Tapos, switch on natin sa likod. Yan. Tapos, puhulugan natin ng coin. So, ibaba ko na lang yung camera mga lods. So, ayan po mga lods. So, pag naka-energize na po ang computer natin, at gusto nating i-shutdown, hindi po tayo pwedeng mag-shut off kagad doon po mga lods. Hindi. Dapat po sa mga hindi pa nakakalan sa Pisonit, dapat i-long press po ang proper shutdown sa likod. Hindi po doon direct kasi masisira po yung computer. Yung mga player natin, pinagsabihan natin na doon lang ang long press shutdown bago doon i-shut off. So long press tayo. Long press. O yan po. Shutdown kagad. Pag na-shutdown, saka mo na i-shut off doon sa main natin sa outlet mga lods. So katulad dyan, naka-shutdown. Pag ganyan po, pwede na tayong mag-shut off po dito mga lods. Para po makatipid tayo. Kasi kung hindi natin doon isa-shut off, nakita nyo kanina, naka-produce po siya ng 5 watts na consumable. Kahit naka-standby nakaganyan. So how much more kung naka 24/7 pa yun. Kaya ngayon po mga lods, malaking tulong po ngayon yan dito kasi naka-centralize na. Kung ano yung gumagamit, yun lang ang isi-switch on mo para makatipid po tayo sa kuryente po mga lods.